today, the message is entitled, Oh, the Mercies of God. May pa-open, no? Alam niyo bakit? Story. Pagkatapos ko matapos yung message, sobra ako nagulat sa habag ng ating Diyos. Kaya sabi ko, Oh, the Mercy of God. That's the title. Ayan. Alright, so this is based on the book of Romans. And let me just give you a review para malocate nyo ang sarili nyo. We started out with Romans 1 to 8. These are all doctrinal, di ba? Very foundational, kailangan na kailangan natin. And then, from chapters 9 to 11 naman po, it's all about Israel, their inclusion in the plan of God. And then, also, it's about their role. Nalaman natin, the reference point natin, ang Israel, right? And now, we are in chapter 12. And most pastors would say that chapter 12 onwards is actually like an application. Parang tinuturuan tayo para i-apply ang mga katotohanan. But I would rather call it teaches us how to express spiritual truth. Yung spiritual na i-express natin. So this is how I see it, okay? Like for example, what is a reasonable service unto God? Ano ba yung reasonable na serbisyo sa Diyos under the grace covenant? Di ba? Kasi hindi na tayo about works. Right? Remember, it's not about what you do. It's about what Jesus Christ has done. It's not about obeying the law. Right? It's about expressing Christ in us and through us. So, yung po ang matututunan natin today. So, let us start Romans chapter 12, verse 1. Sabi po dito, I beseech you, therefore, brethren. Sabihin natin lahat, I beseech. Yan, tandaan niyo yan dahil babanggitin natin ulit mamaya yan. By the mercies of God. Sabihin natin lahat, the mercies of God. That you present, sabihin natin lahat, present your bodies. Sabihin mo, this physical body. Okay? A living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So, kapag naintindihan natin itong katotohanan na ito, then we'll be able to give God a reasonable service. Alright? Under the grace covenant. Under grace, paano ba yung reasonable na serbisyo mo sa Diyos? Alright? So, are you interested? Ayan, interested tayo? So, maintindihan natin how to serve the Lord under grace because we are not under the law. Basahin natin sa Tagalog. Okay? Mga taga-Roma. Ayan. Chapter 12, verse 1. Ang sabi dito, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Sabihin natin lahat, masaganang habag ng Diyos. Sa atin, alright? Sa atin. Ako'y nakikiusap. Sabihin natin lahat, nakikiusap. Na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Sabihin natin lahat, buhay. Banal. Sabihin natin lahat, banal. At kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Okay? So, yan po yung verse natin, tinagalog lang, para maintindihan natin lalo. So, we will take this part by part. We'll first understand what mercy did to us. Ano bang ginawa ng habag ng Diyos sa ating lahat? Yung masagana niyang habag, anong ginawa para sa atin? Okay? Ang sabi po sa Ephesians, let's turn to Ephesians, chapter 2, verse 4 to 5. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, sabihin natin lahat, rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. So dahil po sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang mayaman o masaganang habag, tayo daw po ay binuhay muli kasama si Kristo. Bakit? Namatay na ba tayo? Yes. In our transgression, as far as God is concerned, we were considered dead in our sins. But dahil po mahal tayo ng Diyos at kalakip po ng pagmamahal niya ay habag sa atin,
tayo daw po ay binuhay muli kasama ni Kristo. Kailan nangyari yon, Pastora? Nangyari yon nung nanampalataya ka kay Kristo Jesus. Nanampalataya ka na ba kay Kristo? Do you believe in Jesus Christ? Amen. Then the moment you believe in Jesus Christ, you were made alive in Christ Jesus. From being dead in transgressions, kayo po ay binuhay muli kay Kristo Jesus. Doon po nangyari yon. All when you believed in the Lord Jesus Christ. At sabi dito, it is by grace, biyaya niya lamang, kaya ka naligtas. Hindi mo tinrabaho yan, hindi mo pinaghirapan yan, biyaya lang ng Diyos yan sa iyo. Yan ay regalo ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos? Amen. So, ang pag-ibig po, tatandaan nyo, ay ganito. Kayo ba'y umiibig? Di ba lahat tayo? Amen. Amen? Umiibig tayo? O, di ba? Lahat ng pag-ibig, merong habag at merong biyaya. Yan. Yan tamang pag-ibig. No? So, nakita natin dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan tayo ng habag, binigyan tayo ng biyaya. So, sa atin din po ay ganon. Laging may habag at laging may biyaya. So, dagdag ko lang po ito. Bilang mga magulang, di ba? Minsan kinagagalitan natin ang ating mga anak. Bakit? Sabi natin, mahal kita anak, kaya kita pinagagalitan. Tama? Alright? So we do that. We do that, and that is true to our hearts. We really do sometimes scold our children, pinapagalitan natin, pinagsasabihan natin dahil mahal natin siya. Pero lakipan nyo ng habag. Sabihin natin lahat, habag. Okay? At minsan naman talaga napapractice natin, di ba? Minsan kinagagalitan mo yung anak mo, biglang umiyak yung anak mo. O sige na, halika na dito. Tama na. Ayusin na natin to, di ba? Sino mga magulang ganon? Umiiyak na yung anak mo o kaya minsan natatahimik na. Yung galit mo biglang bumababa at sabi mo, alika na nga dito, mag-usap na tayo. Mahal ka ng mami o mahal ka ng daddy mo. Huwag na natin pag-usapan yan. Bakit ka gumaganon? Habag. Diba? May habag ka. Gusto mo siyang pagalitan pa, gusto mo pa siyang sermonan, gusto mo pang paluin siya, pero habag ang binibigay natin. Amen po ba? Hindi mo na tinutuloy yung sermon, tama na yan, o sige na, bati na tayo. Okay na yan, anak. Amen? So we do that. But let me tell you, bilang mga magulang, lakipan din nyo ng biyaya. Tayong mga magulang, magaling tayo. Pag kami mali yung anak mo, oh yan, mali mo. Ayan, sasabihin na naman natin, ito mali mo, ito ginawa mo, ikaw talaga, ganyan, di ba? Pero bihira sa atin na magbigay ng biyaya. Baka sabihin nyo, hindi, pastora, sinasabihan ko yan, pag ang galing nga niya sa school sasabihin ko, ang galing mo naman anak. Naku, manang-mana ka sa akin. Naku, ang bait-bait talaga ng anak ko, lagi nag-aaral. So we always do that, but let me tell you, hindi po yun biyaya. Abay, dapat lang pinuri mo dahil siya ay matalino o kaya masipag o gumawa ng mabuti. Pero hindi po yun biyaya. Alam niyo kung kailan niyo dapat gamitin ang biyaya? When that child of yours or a friend of yours, yung nagkasala sa'yo, when they make a mistake. Sa oras sila ay nagkamali, alright? At sila'y pinagagalitan nyo, yun din ang magandang panahon para bigyan sila ng biyaya. Pwede mo sabihin sa kanya, anak, alam mo ba, mabuti ka naman maayos kang bata, mahal kita. Okay? Pastor, ang hirap nun. Biro mo, galit na galit ako. Sasabihin ko pa sa anak ko, mabait kang bata ka. Di ba? Sasabihin mo pa yun? Ang hirap nun. It's true. Why? Because that's not our practice. Pero yun po ang tinatawag na biyaya. It was at that moment that they needed yung biyaya. Bakit? Biyaya is undeserved grace. Undeserved favor. Kung kailan sila nagkamali, tsaka mo bigyan ng biyaya. Kasi doon talaga yung biyaya. Yung kanina, na pinuri mo sila, yun po ay karapat-dapat lang. But grace or biyaya ay binibigay pag nagkamali ang isang tao and yet you give them favor, you give them a compliment, or you comfort them in their time of, sabihin na natin, in their lowest point. Okay? Kaya po dito sa church natin, alam niyo po ba, hindi natin pinapractice ang DA. Alam niyo po yung DA? Disciplinary action. Halimbawa, may isa sa mga singers natin, example lang to may isa sa kanila may ginawang mali.
Wala akong sinasabi kay Sister Sally o kay Brother Bob. Brother Bob, pababain mo yan ha. Hindi pwede kong mantayan. May ginawa yan. Hindi po tayo ganun dito. Bakit? We practice grace. The more we would like them to minister. Nagkamali lang, nagkasala lang, hindi mo na pakakantahin. That is not a practice here in this church. Why? We take after Jesus. Okay? Naalala niyo si Jesus? When Peter, 3 times, not 1, not twice, but 3 times, pinagkanuno. Diba? Ni Peter, si Jesus. And yet, when they saw each other, nung nagkita silang muli, anong sabi ni Jesus kay Peter? Sabi niya, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Ano yung sabihin nun? Balik ka sa ministry. Hindi niya sinabi, magtago ka muna, pumasok ka sa kuweba, doon ka, hanggang di natatapos ang 6 na buwan. Alright? Wala pong ganun dito sa ating ministry. You make a mistake, we love you back. Amen? Hindi ho natin sila dini-DA. Amen po ba? So maybe the first few years, meron po tayo nun, but now we do not practice that anymore. Why? That is grace. And that is the love of God for us. Amen po ba? Habag at biyaya. Amen? Alright. So balik po tayo sa biyaya. Sa habag. Sa habag. Okay? Now, we saw here that Paul was beseeching. Sabihin natin lahat, beseeching. Ano ang ibig sabihin ng beseeching? Ang ibig sabihin po noon ay, he was pleading, siya ay nakikiusap. Okay? So, bakit nakikiusap si Paul? Now, if you will just read it that way, parang si Paul lang po ang nakikiusap. But we all know the Bible is written not by Paul, but by the Holy Spirit. Sinulat ng kamay ni Paul, pero ang nag-lead sa kanya para isulat yon, wala nang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. So, in truth, ang totoong nakikiusap ay ang ating Diyos. Okay? Now, isipin mo naman, bakit naman nakikiusap si Lord? Sa atin, makikiusap si Lord? Yes. Sabi niya, I beseech you therefore. Okay? Bakit nakikiusap si Lord? Well, this is to remind us that you are under grace. You are not under the law. Kasi pag under the law, walang pakiusap. Walang begging. Sundin mo, kundi may parusa ka. Amen? But under grace, because He treats us like His children, nakikiusap siya. In view of the mercies of God, nakikiusap ang Diyos sa atin. Pastor, ba't nakikiusap? Yes, that's a relationship. And that's with respect. Tingnan nyo, minsan yung mga anak nyo, pinasok yung sasakyan sa garahe nyo, mali ang pasok. Anong sabi mo sa anak mo? Anak naman, pag ipapasok mo naman yung sasakyan, ayusin mo naman, huwag tabingi. Anong ginagawa mo? Nakikiusap ka. Amen po ba? Amen. Are you getting this? So, ganoon naman tayo. Intindihin natin sinasabi ng Diyos, no? In view of the mercy of God, sanay na sanay kasi ako sa grace eh. In view of the mercy of God, nakikiusap ang Diyos to remind us that we are under grace and not under the law. Dahil sa law, walang pakiusap. Nakakita na po ba kayo ng sign that says, please do not overspeed? Meron bang ganon? Meron? Wala, di ba? Meron ba nakasulat, please do not jaywalk? Meron po bang ganon? Wala. Diretsahan nyo. Bakit? Kasi under the law yun. And these are some examples of the signs that we see in the streets. Can you see that? Stop. Ibig sabihin niyan, tumigil ka. Lalo na pag nasa Subic ka. Pag may stop, stop. Nahuli rin kayo? Nahuli rin kami. Pag sinabing stop, tumigil kayo. Brother John, nahuli ka doon, di ba? Ayan. So magkakasama kami doon. Nahuli kami. Bakit? Hindi kami tumigil doon sa stop, doon sa kanto na yon bago sa mall. Lahat tayo nahuli doon. Ayan. So they mean it. Wala pong sinabing, please stop. Wala. Bakit? Batas yan eh. Ano pa? No left turn. Meron ba dyan? Pakiusap. No left turn. Wala. Sumunod ka, kundi huhulihin ka. Ano pa? No parking. Ayan. So wala rin pong pakiusap.
no parking. That is a law. And in the law, there is no begging, there is no pleading, walang nakikiusap sa'yo. Amen? But since we are not under law, amen, ang ganda ng clue, di ba? We are under grace, ang Diyos bilang Ama nakikiusap sa kanyang mga anak. Amen? Are you getting this now? This is so important. Otherwise, yung makikita nyo mga nakasulat dito, iisipin mo, ano to, bumalik na naman tayo sa batas? Are we gonna do works again? No, we are under grace, kaya nakikiusap ang Diyos. Alright? Meron ako nakita pakiusap sa tindahan, nakalagay, pakiusap, huwag mangutang, di tayo close. Meron ganun. Pero, hindi yun batas, di ba? Okay. So, we learned that because of believing in Jesus, we are no longer under grace. Alam po natin, Jesus is the end of the law for righteousness. Kaya sabi mo sa katabi mo, you're not under the law. Sabi mo sa katabi mo, you're under grace. Okay, kaya nakikiusap ang Diyos. Okay? So, let's continue. So, in view of the mercy of God, God is nakikiusap or beseeching, pleading with us to present your body. Sabihin natin lahat, this body. Sabihin natin lahat, physical body. It's talking about our body, hindi po spirit man natin, It's talking about the physical body. Ipipresenta daw natin na ano? A living sacrifice, holy, acceptable to God. Sabihin natin lahat, to God. Alam niyo bakit? Kasi yung kapitbahay nyo, alam niya, hindi ka holy. Yung asawa mo, tingin mo, hindi holy. Di ba? Yung kapatid mo, alam ko, naku pastora, walang pag-asa yan, hindi holy yan. Kaya ang sabi dito, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Don't expect man to see you as holy. Especially kung wala silang revelation. Don't expect man to see you as a living sacrifice. Only God can see you that way. Amen? So, very specific po, ito pinag-aaralan natin. Right? So, present your bodies, this physical body, to God. No? This is our response o tugon. Hindi to obligasyon, hindi to responsibility. Ito po ay response. And just like a good father, tinuturuan tayo kung paano mag-respond sa mga nagawa niya. Right? Tayong mga magulang. Asan ang mga magulang? Taas ang kamay. O, di ba? Tinuturuan natin mga anak natin, anak, pag may nagbigay sa'yo ng regalo, anong sasabihin mo? Thank you, very good. Tamo, naturuan kayo ng magulang nyo? Di ba? Ganun yun. Kaya kung naturuan tayo, ang Diyos din, tinuturuan tayo kung paano tumugon, kung paano mag-respond sa kanyang mayamang habag, sa kanyang masaganang habag. At ang sagot daw natin o tugon natin is to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Okay? Hindi ka inuobliga, kundi tinuturuan kang tumugon. Now, pag sinabi natin, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable, marami pong nahihirapan. Hirap na hirap sila. Paano ko gagawin yon? Right? Papapako ba ako sa krus? Papaluin ko ba yung sarili ko? Sacrifice daw sacrifice. Okay? Ano magagawin ko para maging holy? Magpe-pray ako ng ganito, habaan ko buhok ko, magsusuot ako ng puti hanggang dito, hanggang tuhod, hindi pala hanggang lagpas sa sapatos. Kailangan ba puting-puti ang suot ko? Alright? Hindi po dyan nakukuha ang holiness. Alright? So many people think this is a very difficult thing to do, but actually it's not. Alright? So, today we will see how it is done. Alright, let's start with the word present. Sabihin natin lahat, present. Okay? Present simply means to introduce formally or display or say something formally. Right? So, kailangan sasabihin mo. Mahirap pong mag-present ng puro kamay lang. Tama? I'm presenting to you the gospel. Ang hirap ng puro lang ako ganito. O kaya sabihin ko sa inyo, ano yan? Sumayaw ka ba? Nag-exercise ka ba? Ang hirap kung ganyan ka.
Sabi ko sa inyo, I present to you our new design for our sanctuary. Ayan. So, dapat may words. Right? Just like faith, faith needs believing and you speak it out. Okay? So, you say something. Sabihin natin lahat, say something. Okay? Now, tandaan po natin, dito sa scripture na binasa natin, present is the only verb. It's the only verb in that sentence. Yung susunod po, a living sacrifice, holy, and acceptable to God. Lahat po yan, either adjective or noun. So, ang action word lang dyan, present. Sabihin natin lahat, present. Okay? So, ang error po kasi ng tao, akala nila pag nakita nila yung word, yung sacrifice, living sacrifice, akala nila magsasakripisyo sila. Pastora, nagpa-fasting nga ako eh. Hindi ako kumakain. Pang 50 araw ko na to. Grabe, kasi sinobrahan mo naman. 40 days lang. Okay, 50 days na siya. Ayan. Bakit? Kasi gusto kong maging sacrifice ang aking body. Gusto kong maging banal. Okay? That's not the way to do it. Hindi po DIY ang holiness. Sabihin natin lahat, DIY. Ano yung DIY? Hindi siya do it yourself ang holiness. Nobody can make themselves holy. Okay? Pastora, hindi na nga ako umiinom. Hindi na ako nagsisigarilyo. Hindi na ako nanonood ng movie. Alright? Hindi na rin ako nanonood ng TV. Alam nyo, maski hindi nyo gawin lahat yung mga bagay na yan, maski maging life goal mo na yan, hindi ka pa rin magiging banal. Amen? Why? Because it is only God who can make you holy. It is the work of God. It's not the work of man. Nobody can make themselves holy. So try as you want, all the days of your life to be holy, you cannot make yourselves holy. Ngayon mabait ka, kamusta bukas? Kamusta next week? Sesemplang at sesemplang tayo. So give it up. It is not your job to make yourself holy. Amen? Alright, so, let's continue. So present simply means we believe and agree with God's finished work and just say, I am holy. Sabihin na natin lahat, I am holy. May iba kinikilabutan, pastora, hindi ako holy. Grabe, kung kilala mo ako, pastora, hindi ko masasabi holy ako. Huwag na kayong kilabutan. Kung mananampalataya kayo ni Kristo, ginawa ka ng banal. Amen? So what do? You agree with what He has done. You agree with the finished work of Jesus Christ at the cross because at the cross, Jesus took all our sins. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, kinuha niya na ang iyong sala at hindi niya lang basta kinuha, binayaran pa niya sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay malinis na. Amen! Kaya kung malinis ka na, ikaw ay banal na. Ikaw ay nahugasan na ng dugo ni Kristo Jesus. Amen? So you just have to agree with it. Even though you don't feel like it, even though you don't see yourself holy, see yourself holy in the eyes of God. Amen po ba? Alright, so how do you present yourself? You simply believe and agree with God's finished work and say, sabihin natin ulit, I am holy. Okay, so ipipresent natin ang sarili natin as holy. Okay? Not only holy, but living sacrifices acceptable to God. Now, please type this in your phone kasi wala po to sa LED. Kaninang umaga lang to. Okay? To be holy, pakisulat po. To be holy is to allow the Lord to express His whole and beautiful life through us. Ulitin ko po. To be holy is to allow the Lord to express His whole, yung buo, and beautiful life through us. Okay? I-express lang ng Panginoon through us ang kanyang buhay. Okay? Sabihin natin lahat, I am a living sacrifice. Now, napakadali lang po explain yung word na living. Buhay ka ba? Tanong mo nga yung katabi mo, buhay ka ba? Paki-check, baka hindi. Buhay ba ang katabi nyo? Okay. So, living simply means you're alive. Okay?
Sa atin po kasing kaisipan, basta sacrifice, kailangan mamamatay. Hindi po. Alright? Kailangan buhay ka. Are you alive? Okay, check. Tapos na po yung living. Next, sacrifice. Okay, so ito yung question nila. Pastora, paano maging sacrifice? Okay? Kailangan ba magsakripisyo ako? Hindi. Kailangan ka ba mag-fasting? Kung gusto mo lang, pero hindi siya requirement. Okay? Paparusahan ko ba ang sarili ko? Ako ba'y ang tawag doon? Biyernes Santo? Tuwing Biyernes Santo? Ako ba'y magpapapako at papasuntok? Papahataw sa likod? Hindi. Okay? Bakit? Dahil lahat ng parusa na dapat napunta sa atin, kinuha na ni Kristo Jesus. Amen? Wala nang natitirang parusa para sa iyo. Bakit pinaparusahan mo pa ang sarili mo? Amen? So yung mga nagpapapako, sorry lang, pero hindi yung kailangan gawin yan. Ginawa na lahat ni Kristo, ang lahat ng parusa, tinanggap niya na para sa ating lahat. Wala na pong natira. At pag nabayaran na ang lahat ng parusa, sabi mo sa katabi mo, wala ka nang babayaran pa. Okay, pakita ko po sa inyo in Tagalog, in Isaiah. Isaiah 53 says, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Sino? Si Jesus. Kaya siya nasugatan dahil sa ating sala. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So you can see in the scripture that Jesus took everything for our sakes. Hindi niya kasalanan yung kasalanan natin, pero siya ang nagbayad. Let me just quote in that same scripture, yung English naman, the chastisement or punishment for our peace was upon Him. Napunta sa Kanya lahat ang punishment para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating Diyos. Okay? So kinuha niya ang ating mga penalties. Halimbawa, merong ikukulong na tao for life sentence, life sentence ang binigay sa kanya. Tapos may dumating na isang tao, sabihin, ops, ako na lang ang ikukulong, wag na lang siya. Okay? So yun po ang ginawa ni Kristo. Kinuha niya ang ating penalty. He was the one who paid our sins. Amen po ba? At yan po ay dahil sa habag ng Diyos sa atin. Okay? So, let's go to the word sacrifice. Kung mali po yung paghataw sa sarili, yung pagluhod-buhat dito hanggang Quiapo, okay? Ano yung ibig sabihin ng sacrifice? Now, we have to base this on Jewish tradition. Ang sacrifice po has to be pure and unblemished. Perfect dapat ang isa-sacrifice mo para katanggap-tanggap ito. Okay? So I told you that the reference point we have is Israel. Amen po ba? So let's go to the Israel's law, to the Jews in Leviticus 22. At pag narinig nyo to, malalaman nyo, dapat ganun kayo ka-perfect para maialay nyo ang sarili nyo sa Diyos. Okay? Leviticus 22:19 to 24 says, you shall offer of your own free will a male. Kailangan lalaki po yung inaalay nilang hayop. That's one. Without blemish from the cattle, from the sheep, or from the goats. So mamili ka na kung anong gusto mong pang-offer. Hindi tayo yung mga Hudyo noon. For it shall not be acceptable on your behalf. So pag yan ay may defecto, tama ba yung binasa ko? Sorry, whatever has a defect, you shall not offer, for it shall not be acceptable on your behalf. So let's say mayroon pong sugat yung kambing na inalay mo, hindi ho tatanggapin yon. Now, bakit sila nag-aalay ng kambing? Kasi yung sala nila napupunta sa kambing. Tapos yung kambing ang papatayin. Pwede niyo ba yun? Alright? So that's how it happens. Pero kung may sugat yung kambing, sabihin ng high priest, hindi pwede yan. Balik mo, maghanap ka ng perfect, yung walang sugat. Alright? So ganun ka perfect. Ang sabi po dito, and whoever offers a sacrifice of a peace offering to the Lord to fulfill his vow, or a free willing offering from the cattle or the sheep, it must be perfect.
to be accepted. There shall be no defect in it. Those that are blind, pagbulag, or broken, or maimed, napilay, or have an ulcer. Can you imagine, pati ulcer, chinecheck? Biro mag-o-offer ka na lang ng baka, sandali, titingnan ko yung loob niyan kung may ulcer. Ay, may ulcer, di pwede, balik mo. Grabe, pati ulcer ng baka, chinecheck. Totoo po to. Ulcer or eczema. O, di ba? Pati eczema, may rashes lang, di na pwede. Eh, syempre nilalangaw yung mga yun. Pero hindi pwede. Alright? Or scabs. You shall not offer to the Lord. Ganun po kastrikto ang mga sacrifices. Nor make an offering by fire of them on the altar to the Lord. Either a bull or a lamb that has any limb too long or too short. Aba, may sukat pa pala yun. Dapat hindi mahaba ang mga binte. Di ba may mga gano'n, masyadong mahaba yung binte o kaya masyadong pandak naman yung hayop. Hindi rin pwede. Alright? You may offer them as a free will offering, but for a vow, it shall not be accepted. You shall not offer to the Lord what is bruised. Eh, syempre, dinadala mo, di ba, papunta ka doon sa offering, natukod yung tuhod nung baka. Hindi na pwede yon. Kaya alagang-alaga nila yon, no? Right? Or crushed, or torn, or cut, nor shall you make any offering of them in your land. Alam niyo po ba yung red heifer? Are you familiar with the red heifer? Andiyan na, di ba? From Texas, nakarating na po sa Israel. I think, sa nakita ko lang sa picture, 5 sila initially, ngayon 3 na lang. Bakit? Na-disqualify na yung 2. Baka natukod yung isang paa, na sugatan, hindi na sila pwede. Kaya ingat na ingat sila. May special person who is feeding them para hindi sila magkasakit. Ganun po kaingat ang mga Hudyo sa pag-o-offer ng sacrifice. Isang peklat lang, hindi na pwede. Okay? So, ang sabi po sa atin, ipresenta mo ang sarili mo as a living, check, sacrifice. Okay, pakitignan ang inyong balat. Meron ba kayong pimple o sugat? Meron? Hindi na kayo pwede. Yan ang totoo, hindi na pwede. Alright? Kung sobrang liit nyo o sobrang tangkad nyo, hindi rin kayo pwede. Hindi na kayo perfect. Okay? So, we have a problem here. Okay? May problema po tayo. Hindi na tayo pwedeng living sacrifice. But praise be to God. Our Father God offered the perfect sacrifice. The Lamb of God, Jesus Christ, is the perfect offering for us all. Amen! Imbis na tayo ang inalay, si Jesus ang inalay ng ating Diyos. Jesus is the Lamb of God. In other words, Kordero ng Diyos. Kailan ko lang nalaman ang meaning ng kordero? Sino may alam? Batang tupa. Yung pala ibig sabihin nun, batang tupa. Akala ko pa nga nun, kaldero yun eh. Sinong kumanta kaldero ng Diyos? Sino? Taas ang kamay? Wala, ako lang. Ako lang talaga. Akala ko talaga kaldero ng Diyos. Hindi po. Pero as I was meditating on it, I sang the song, I think yesterday or the other night. Kinanta ko yung kordero ng Diyos. Sabayan niyo ako. Are you ready? May mali sa kante. Ready? Set, go. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi, maawa ka sa amin. Mali. Okay? Mali. Bakit? Kaya pinadala ang kordero ng Diyos, yung Lamb of God, kasi naawa siya sa atin. Hindi maawa. Kaya hanggang ngayon, akala ng tao, hindi pa sila pinapatawad. Andiyan na ang Lamb of God, pero ang kanta mo pa rin, maawa ka. Mali. Naawa na nga ang Diyos dahil hindi natin pwede i-sacrifice ang sarili natin. Kaya nagpadala siya ng perfect sacrifice, Jesus Christ, our Lord and Savior, para hindi mo na kailangang ma-sacrifice pa. Amen! Come on, bless the Lord! Praise God! Our substitute is Jesus. Right? But, hindi pa doon natatapos.
when you believe in Jesus, His holiness and His blamelessness, His perfection is now also your perfection. Amen. Kaya ngayon, pwede ka nang tawaging living sacrifice. Check! Amen. Dalawa na, check? Alright. So let's go to the next. Malinaw na po ba yon? Pero basahin muna natin itong isang verse na to. Very important. Just to prove to you that Jesus is perfect. Sabi po sa 1 Peter chapter 1, 18 to 19, knowing that you were not redeemed or bought back with corruptible things like silver or gold. Mamahalin ng silver, mamahalin ng gold. Pero hindi yan ang pinambayad sa iyo. Right? From your aimless conduct received by tradition from your fathers. But with, ito po ang pinambayad, with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Amen? Flawless si Jesus. Nung inalay siya ng Ama, flawless siya. Perfect si Jesus. Tapos nung inalay siya, binugbog siya. Sinuntok siya. Sinugatan siya. Pinako siya sa krus. Bakit? For your sakes. He is the Lamb of God who took away our sins. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for taking our sins. Amen? At yan ang kailangan nating banggit-banggitin para malaman ng tao, bayad na! Wala ka nang babayaran pa. Binayaran na lahat ni Kristo ang ating sala sa krus ng Kalbaryo. Amen? So again, the good news is, when you receive Him in your life, by believing in the Lord Jesus. Do you believe in the Lord Jesus? Okay? You know what happened? He also made you holy and blameless like Him. Amen. Yan ang habag ng Diyos para sa atin. So we are now living sacrifices made just like Christ. Right? Holy and blameless. Now, let me give to you Colossians. Are we learning? Colossians 1:21 to 22. And you, kausap po mga mananampalataya, mga believers ni Jesus, tayo po yon. You who once were alienated and enemies in your mind by the wicked works, yet now, sabihin natin lahat, yet now, He has reconciled in the body of His flesh. How? Through death. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo po ay na-reconcile na. To present you what? To present you holy and blameless and above reproach in His sight, in God's sight. Okay, listen up. Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung katawan niya namatay sa krus ng Kalbaryo, ginawa niya yon. Why? Sabi doon, to present you holy, blameless, and above reproach. Okay? So when you are instructed today to present yourselves living sacrifices, holy and blameless, we are just but echoing what Jesus has done at the cross. Amen? So to present ourselves as a living sacrifice, holy and blameless, inuulit lang natin ang sinabi ni Jesus. Pinipresent lang natin ang natapos na gawa ni Kristo. We believe it, we agree it, and then we speak it out. I am holy. I am blameless. I am above reproach. I am a living sacrifice. Amen? Yun po ang to present your bodies a living sacrifice. Amen. So again, I want to emphasize lang po na katawan po natin ang pinag-uusapan. Sa matagal na panahon, at alam nyo yan, mga leaders, ang lagi tinuturo sa atin, ang perfect lang, ang blameless lang, ay ang spirit man natin. Di ba? Pero ngayon, present your what? Bodies. Body, physical body, as what? Living sacrifices, holy, and what? Acceptable to God. You have to see your body as holy. You have to see your body as above reproach. Walang kapintasan. Otherwise, you will never walk in it. Kung tingin mo sa katawan mo, madumi. Ang dumi ko, pastora. O alam ko na patawad na yung spirit man ko, perfect na yung spirit man ko. Pero, pastora, ang dami ko pang kasalanan na gagawa. Ang dumi ng katawan ko. Alam ko, hindi niyo sabihin sa akin yan. Pero hanggang nakikita niyo ang katawan niyo ng madumi, right? Mahihirapan tayo lumakad
accordingly. But if you see yourself the way God sees you, then it's easier for you to walk blameless before Him, holy before Him. Nagbago na ang iyong kaisipan, naging kaisipan na rin ng ating Panginoon. Amen? Alright? Ulitin ko po sa Tagalog. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit, sa pamamagitan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang, kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, at walang dungis. Yan na po tayo ngayon. Amen? So we are just agreeing with what God has done. So, again, brothers and sisters, in the sight of God, we who believe in the Lord Jesus Christ, we are holy, blameless, and above reproach. And again, you have to learn to see yourself in the eyes of God. Huwag sa eyes ng asawa mo. Huwag sa eyes ng kapitbahay mo. Huwag sa mata ng mga kapatid mo. They will never see you that way unless they have a revelation. Not even in your own eyes. Kilala natin ang sarili natin. Amen! Kanina masungit ka, ngayon mabait ka kasi nasa church ka. Di ba? Pero, alam natin pa iba-iba ugali natin. Di ba? At salamat sa Diyos na hindi nakabase ang kaligtasan natin sa ugali natin. Marami pong relihiyon na nagtuturo, nakabase yan sa iyong mabubuting gawa, sa iyong behavior. Praise God, hindi po ganyan dito sa church natin. Nakabase sa natapos na gawa ng ating Panginoon. Amen? Di ba napakabuti ng Diyos? Kasi kung sa trabaho natin, sa gawa natin, wala nang papasok ng langit. Tandaan nyo yan. Salamat sa Diyos, nakabase sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. So learn and trust how God sees you. Okay? Do not trust how you see yourself. Kasi may mga araw, Lord, talaga namang grabe yung nagawa ko, Lord. Nakipag-away ako sa tricycle driver. Hindi ako joke lang to. Kunwari lang. Nakipag-away ako sa tricycle driver, Lord, naku, nasigawan ko yung kahera kanina. Diba? May mga moments na ganun eh. Nawala ba salvation nyo? Hindi. Nawala ba holiness nyo? Hindi. Alright? Because in the sight of God, this is how God sees you because He honors the finished work of Jesus Christ. Dahil sa dugo ni Kristo na kanyang anak, ino-honor niya yon, kaya ang tingin pa rin niya sa'yo, malinis ka, mabuti ka dahil kay Kristo. Amen? Praise God! Yan ang kagandahan ng kanyang habag sa atin. Ang kanyang masaganang habag para sa atin. So, you have to learn to see yourself the way God sees you. Kung hindi ka makakaahon. Lagi mo makita yung guilt mo. Lagi mo makita yung mali mo. Amen? Sabihin natin lahat, I see myself in the eyes of God. A living sacrifice, holy, and acceptable to God. Praise be to God. Okay? So dahil sa habag ng Diyos, yan po ang ginawa niya para sa atin. Karapat dapat tayong tawaging makasalanan. Tama? Pero tinawag tayong saints. Do you know that you are called saints? And the word saint means holy ones. Sabi mo sa katabi mo, hi, holy one. Sabi mo sa katabi mo, hello, saint. Okay? Lahat tayo ay tinatawag na saint. Hindi mo kailangan mamatay para tawaging santo. Amen? Sa iba lang yon. Pero sa atin, makita nyo po sa book ni Peter, ni Paul, buhay pa yung kausap niya, tinatawag niya ng santo. Sabi niya, to the saints of Corinth, to the saints of Rome. Amen? Hindi naman patay yung kausap niya, puro buhay. So it means you don't need to die to become a saint. Ano lang kailangan? You just need to believe in Jesus Christ and you are a saint. Amen. Praise God. Saint Eden. O, diba? Ganda pakinggan. Saint Eden. Ayan. So, you may be still sinning right now. Kanina lang, sa parking area. Hindi, joke lang.
But because you received Jesus, you believe in Jesus, you are now a living sacrifice, holy and acceptable to God. So be humble and agree with the way God sees you. Okay? Huwag tayong nakabase sa pakiramdam. Huwag sa feelings. So, ibig sa katabi mo, huwag kang pilingero. Sa katabi mo, huwag kang pilingera. Okay? Huwag ibase ang feelings. Alam naman natin ang feelings, nagbabago. At saka mali. Madalas mali. Feeling ko uulan. O tapos umulan? Hindi. Kaya kung ibabase mo ang katotohanan mo sa feelings mo, madalas mali ka. You have to base it on the Word of God. Feelings is not a good standard or basis for the truth. If you want the truth, gusto po ba natin ang katotohanan? Ibase natin sa salita ng Diyos. And according to the Word of God, you have been made holy and acceptable to God. And when you know the truth, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen? It's right there. Okay? So, praise God. Are we learning? Okay. Other verses to confirm na kayo po ay holy na. Hebrews 10:9-10. Then he said, sino si he? Si Jesus. He said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that he may establish the second. By that will, yung will po ng Diyos, we have been sanctified. Alright? Sabihin natin lahat, I have been sanctified. Now, sanctified means made holy. That's another word. It also means made holy. Gagawin palang holy o holy na? Sabi, we have been made sanctified. Past tense. Alright? So, ginawa na ni Kristo ang kalooban ng Diyos. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Naniwala ka at dahil doon, you have been made sanctified. Through how? Look at this. Through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Okay, look at this. His body for our body. Kaya yung body niya, na inalay ng Diyos, sinuntok, binugbog, sinugatan para sa atin, para tayo ngayon, banal ang katawan. Above reproach ang ating katawan. Acceptable sa Diyos. Living sacrifices. His body for our body. Do you see that? He was the substitute. It's always like that. His life given so that we can have eternal life. Amen? He took the shame so we can have the glory. He took the poverty so that we can be made rich. It's always a divine exchange. Amen? Lastly, paano naman, Pastore, yung acceptable? Ephesians 1:3-6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Past tense, present tense. Past tense. Blessed ka na. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka na. Bless us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us. Sabi mo, pinili na ako. Okay? He chose us in Him, in Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons, mga anak, by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us what? Accepted. Accepted in the beloved. Sabi mo, I am accepted. Ginawa na tayong katanggap-tanggap ng ating Diyos. So, hindi lang tayo, just chosen, pero tinanggap tayo. Right? So, we are not just people
na, sige, basta kasama na kayo lahat. Hindi po general yan. Talagang inaccept tayo ng Panginoon. We are not just acceptable, but we have been made accepted in the Beloved. So again, question. Ngayon, alam nyo na accepted na rin kayo. How do I present myself to God, a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord? Bigyan ko muna kayo ng isang maiksing illustration. May mga members tayo, nagchat-chat sa akin, o kaya nagkausap ko. Sabihin niya sa akin, Pastora, hindi mo na ako attend ng church. Kasi, hindi naman dahil masakit lang ang tiyan nila, no? Okay lang yun kung masakit ang tiyan mo. Okay, o may sakit ka. Pero, ang dahilan nila, kasi, Pastora, may sitwasyon pa ako sa buhay. Magulo pa buhay ko. Okay? Maybe the problem is, Pastora, may ka-live-in ako eh. Ayusin ko muna to, tsaka ako babalik sa church. At tsaka meron akong gulo ngayon eh. Meron akong, basta magulo buhay ko, Pastora. Kaya, pag maayos na, babalik ako sa church. Alam nyo, nangihinayang ako sa ganon. Kasi hindi na naririnig ang magandang balita ng Diyos. Na maski ganon ang sitwasyon mo, hindi ayos ang buhay mo, ang habag ng Diyos ay para sa'yo. At sinasabi niya sa'yo, malinis ka na. Maski may ganyan ka sitwasyon, nilinis ka na ng aking dugo. See yourself the way God sees you. Amen? Instead of feeling condemned, hear the good news of God for you. All of us here, we have some, problems. Lahat tayo, kanya-kanya lang yan eh. Kaya nga kailangan natin tagapagligtas eh. Kasi hindi natin kaya iligtas ang sarili natin. Tatandaan nyo yan. And sinasabi ko rin sa lahat. Kasi yung iba parang naku-conscious. Alam niyo, meron pa ako naririnig, hindi pakiramdam ko, alam na nila lahat. Anong may alam ang lahat? Walang may alam. Ako nga, hindi ko alam storya mo eh. Pakiramdam nila talaga. Ayaw nila pumunta kasi feeling nila alam na ng lahat. Sino nakakaalam? Amen? So, pero siguro isa, dalawa, pero hindi alam ng buong church. So, alam niyo kung sino gumagawa nung kaaway yun eh. Para huwag mong marinig ang magandang balita ng Diyos para sa iyo. Na gano'n man ikaw ka-messed up sa buhay mo, gano'n man kasira ang buhay mo ngayon, mahal na mahal ka ng Diyos, at ang masaganang habag niya ay para sa iyo. Ang biyaya niya ay para sa iyo. Nilinis ka na niya. Just like Jesus. Because of the perfect sacrifice of Jesus, He has made you as holy as Jesus, as whole as Jesus, as perfect as Jesus. Amen? And that's why I encourage other people, those who are staying away, ayoko bumalik. Kasi nahiya ako, may kasalanan ako. Sabi mo, pinatawad na yan ng Diyos. Malaya ka na sa kasalanan dahil nanampalataya ka kay Kristo Jesus. Amen? Amen po ba? So, again, how do we present ourselves, this body, a living sacrifice? Okay? It's about declaring it. You speak what Jesus Christ has done. Kaya gagawin natin yan formally. We're going to declare, you who believe in Jesus, you're going to declare what the Bible tells us to do. Tayo po'y tumayo, and this is going to be very short. And we're going to present ourselves. Sabi nga ni Paul, I beseech you therefore, brethren, to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. So this comes with your words. This comes with you believing what Jesus Christ has done at the cross. Sabihin niyo lang po after me, thank you, Father God. I now present my body to you. My body, a living sacrifice, holy, ginawang banal, at katanggap-tanggap sa pamamagitan ni Kristo Jesus. I give to you this living sacrifice. Father God, I believe, I receive. In Jesus' name,